Oo, galing po tayo mga kapatid. At meron akong isi-share sa inyo ngayon. Maganda po ito. Hmm, so, mm, na-save ko ba yun? So, kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo mga kapatid. Mm, mm. So ito po, maganda po ito mga kapatid dahil may isang pari na binaril, no? Binaril siya at milagro po na hindi siya namatay, no? Si ang paring ito ay si Father Jairo Luis Gusberte. Hmm. Ang pangalan sa paring ito si Father Jairo Luis Gusberte. Isa siyang Brazilian na pari mga kapatid, no? Na nailigtas dahil sa kanyang crucifix, no? So yung crucifix ang natamaan sa bala mga kapatid at na-save po siya, no? Brazilian priest crucifix stops bullet in near fatal carjacking. So yung sa Brazil, no, grabe po itong mga carjacking mga kapatid, no? So very inspiring po itong balitang ito mga kapatid, no? Babasahin ko po ha. Very inspiring po na yung sacramentals ay nakapagligtas sa kanya, yung cross ni Kristo, no? Father Jairo Luis Gusberte had a life-changing experience. Life-changing talaga ito mga kapatid. Just imagine, no? Binaril siya at hindi siya natabla ng bala dahil sa crucifix, no? Ipakita ko sa inyo yung yung picture niya mga kapatid. Ito po si Father Jairo. Siya po ito mga kapatid, oh. Ito po siya ngayon, no? Yan po yung Brazilian priest, no? So natamaan siya sa kanyang sa kanyang sa kanyang dibdib, no? Natamaan siya sa kanyang dibdib. At ito yung crucifix mga kapatid, no? Nabasag talaga, no? Kita ninyo? Ito yung natamaan sa bala, nabasag talaga. Basag na basag. Pero yung metal mga kapatid, buo pa. Kita ninyo? Yung metal na cross. Yan lang yung laging suot ni Papa Francisco mga kapatid, no? So makikita natin mga kapatid, yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Niligtas itong paring ito, si Father Jairo Luis Gusberte. Was driving two parishioners. Ito po nangyari mga kapatid. Si Father was driving two parishioners home one evening in the Cristo Redentor neighborhood of Casillas do Sul in the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul. The two armed robbers approached his vehicle at gunpoint. So nilapitan siya at sa dalawang tao na may mga pistula talaga, no? Ang grabe ito. As one of the assailants fired at point blank range. So pinutukan na siya. The bullet hit the priest directly in the chest. Dito na siya na natamaan mga kapatid, no? But instead of penetrating, it struck his crucifix. Doon na natama sa crucifix mga kapatid. Grabe, no? Leaving him with only a minor wound. So meron siyang sugat mga kapatid, minor wound lang, minor na sugat.
the wooden base of the cross was destroyed. So yung kanyang mga kapatid, yung kanyang kahoy, no, na talaga na nabasag, nawasak. But the metal cross itself remained intact. So pinakita ko na sa inyo, ipakita ko sa inyo muli. So kita ninyo, it remains intact, no? Malinaw na malinaw. Yan po yung grabe yung milagro, no? Doon pa na sentro sa na sentro sa metal, no? Yung metal, mga kapatid, ay hindi nasira, mga kapatid. So milagro talaga, no? So pangalawang buhay na po ni Father Jairo Luis Gosberte, no? Effectively acting as a shield and saving his life. So kung hindi siya nagsuot ng cross, no, patay na siya ngayon, no? So yan po ay patunay na yung mga sacramentals, mga kapatid, ay nakapagligtas ng isang pari po. The incident has been widely shared on social media and religious news pages as an apparent miraculous event, with many highlighting the protective role of the crucifix, no? Ang ganda pa nito, mga kapatid, yung mga gumagawa nito, yung mga gumagawa nito ay merong mensahe merong mensahe si Padre sa mga taong sa kanya, nagbaril sa kanya. Ano yung mensahe niya? Ito yung mensahe niya, mga kapatid. In the aftermath, Father Gosberte reportedly expressed his forgiveness toward his attackers. So kita ninyo, mga kapatid, na maliban dito, mga kapatid, pinapatawad pa niya yung mga gumagawa sa kanya nito, no? Saying he prayed for them and hoped that God's love would reach them. This response reflects his commitment to Christian teachings and forgiveness even in the face of violence. So maganda po itong reflection ni Padre Gosberte, no? Na despite na malapit na siyang papatayin, muntik na siyang mamatay, pero dito, mga kapatid, willing pa rin siyang magpatawad sa mga taong gumagawa nito. So pasalamat po tayo, quick live lang po tayo. Gladys, nanood sa atin, si Gina Dinukot, Happy Father's Day and Merry Christmas. No, Merry Christmas, Gina. Si Aloyda De Rivera, no, nanood sa atin. Si A Joy Filled and Blessed Evening, Father Darwin, as well as to everyone, no? Si Gladys, good evening, Father. Musta? So galing tayo nag-bless ng isang bahay, no? And then pauwi po tayo para sa gathering natin sa mga nasa pamilya natin. Si Maria Lee Natin Sai 997, no, nanood sa atin. Si Winston Rionzal nanood sa atin. Si Bethea Imprestito. Evening, Father Darwin, watching from Caloocan, Manila. Salamat, ha. Si Lyde Hostin, no, nanood sa atin. Good evening, Father. Si Berna Ibarzabal, no, evening, Father. God bless you always. Okay. So nabasa ko na po yung mga comment ninyo, mga kapatid, ha. At magre-live tayo sa Facebook page natin, mga 15 minutes lang. Isi-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko sa araw na ito. Wag po matulog without praying the Holy Rosary, ha. Makatulong sa atin yan.
Before tayo matulog mga kapatid, let us pray the Holy Rosary intently, no? Dahil marami pa tayong ipagdasal, no? Ang bawat isa sa atin, ipagdasal natin ang ating mahal na Santo Papa, yung mga kapatid natin na hindi pa natuto sa katotohanan po. Okay? Yun lang sa muna ha. So fight Maria, tatak of thee with a humble heart po. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless